Magandang buhay mga kaabuntingyan. This is Boyong Dalayon. Ngayon mga kaibigan, 2024, tayo ay mga miyembro na ng Abundance. Ano ang ating gagawin? Alam niyo ba sa ating usapan ngayon ay ating pag-uusapan kung ano ang 5-step na tamang gawin upang umunlad ang ating buhay sa abundance. Una, kailangan natin ng prospecting. Yun. Dahil kung wala kang prospect sa iyong negosyo, ay mahihirapan ka. So ano ba ang gagawin para magkaroon ng mga prospect client? Ang unang dapat gawin ay tumingin sa inyong mga phone book. Sa inyong phone book ay makikita ninyo ang mga contacts. Isulat nyo sa inyong notebook ang mga possible contacts. Yung mga tao na sa tingin nyo ay hindi makakatanggi sa inyo kapag inalok nyo ng negosyo. Sila ang unang nyong isulat sa inyong notebook. Bakit? Kasi sila ay yung mga taong malalapit sa iyo na possible na magtiwala sa negosyo mo. Huwag mo munang unahin ang mga kamag-anak, kapatid, or pinsan kasi almost 90% sa kanila ay hindi ka susuportahan. Masusuportahan ka ng mga tao na mga kaibigan mo. Yan. Sila ang mga taong unang susuporta sa iyo, hindi yung malapit sa pamilya mo. Marahil may mga ilan, pero hindi talaga sila ang talagang mga unang susuporta sa iyo. Susuportahan ka lang naman nila kapag nakikita na nila na ikaw ay umuunlad na. Yun, gagaya na sila sa iyo. Pero ang dapat mong unahin ay yung mga taong hindi makakatanggi sa iyo. Iyan ang prospecting. Una, hanapin mo sila sa mga phone book mo or sa mga contact number sa cellphone mo. And then, pangalawa, pwede mo namang gamitin ang Messenger or Facebook or yung mga social media. Pwede ka mag-post ng mga tungkol dito sa ating negosyo. Pero kapag magpo-post ka, yung brief lang, yung konti lang, hayaan mo sila ma-curious at magtanong sa iyo. Kapag nagtanong yan, diyan na, simulan mo na ang pagpapaliwanag ng ating negosyo. Ganyan lamang ang prospecting. Or doon sa mga referral, mga kaibigan mo, kapag may nirefer sila, punta mo sa ganito, mahilig sa negosyo yan, ganyan. At naghahanap talaga sila ng mga opportunities. By referral, ayun yung pangatlo natin sa prospecting. Yung sa prospecting, pang-apat, pwede naman doon sa mag-post ka sa mga dyaryo, ganyan. Mag-advertise ka, or pwede rin gumawa ka ng mga tarpaulin, flyers, yan, by means of advertisement. Ayan yung ating pang-apat. Okay? So, ang pang-lima sa prospecting, ito ay yung hanapin mo ang iyong mga gustong tulungan. Yun. Yung mga, unahin mo sila kasi sila yung mga siyempre, unahin mo yung yung may kakayahan, may kapasidad na mag-pay-in. Kasi kahit na anong gawin mo, basta inuna mo yung taong walang pera, kahit na magkanda
tululaway mo sa pagpapaliwanag ay hindi sila maglalabas ng pera dahil wala nga silang pera. Di ba? Ang unahin mo yung may puhunan kasi ang negosyo natin ay may puhunan. Yan. So, ayan ang 5 na tatandaan natin sa prospecting. Okay? So, ngayon, doon naman sa ating pangalawa, yung inviting. Yan. Sa pag-i-invite ng clients, siyempre, dapat ituturo mo sa kanila yung eksaktong address. Baka mamaya mapunta sila sa ibang address. No. And then, kapag pumunta na sila, kailangan kapag in-invite mo, ay sasamahan mo sila. Huwag yung papupuntahin mo sila mag-isa. Kasi pag pumunta sila mag-isa, mapupunta lang sa iba yan. O, di ba? Ganun lang yun. Samahan mo sila, sabihan mo sa upuan, makinig, and then asikasuhin mo, i-entertain mo. Kumbaga sa pag-entertain, ito ay ang sinasawag na VIP. Yun. Gawin mo silang importante. Bakit importante? Kasi sila ang tutulong sa iyo para mapaunlad ang negosyo mo. Kaya gawin mo silang VIP. O, di ba? Ganyan ang pag-i-invite. Kailangan kumpleto ka sa detalye, kumpleto sa address, at wag kang malilate. Ayun ang pinakabawal sa lahat. Yung malate sa usapan. Di bali nang mauna ka, wag ka lang malate kasi ikaw yung nag-iimbita. Okay? So, ganyan ang pag-i-invite. And then, number 3, yung tinatawag na presenting. Siyempre, kapag magpe-present ka, dapat ikaw mismo ay alam ang negosyo. Alam mong ipaliwanag. Huwag mong iasa sa crossline mo. No. Dahil kapag inasa mo sa crossline mo, mapupunta rin yan doon sa crossline mo. Kawawa ka naman. Alam mo naman sa negosyo ng networking ay maraming mga abangers. O, di ba? Ayun ang presenting na tinatawag. And then number 4, yung tinatawag na closing. Yan ang napaka-importante sa lahat, yung closing. Kasi kahit gaano galing kang magpaliwanag, kung wala kang technique sa closing, ay hindi ka pa rin effective na negosyante. Ang importante sa lahat ay yung closing. Yung ma-close mo ang pagpapaliwanag sa negosyo. Yung ma-close mo siya na mapa-join mo sa abundance. Ayan ang closing. And then last, yung follow-up. Alam niyo, napaka-importante ng follow-up. Kasi doon sa follow-up, doon mo makikita kung gaano ka ka-dedicate sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Kapag hindi mo sila pinalo up, nako, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, may iba na yung kanilang momentum, may iba na yung kanilang isipan. Kailangan pagka pinapunta mo, follow up mo kaagad, kinabukasan. Then after kinabukasan, follow up mo ulit after 2 days. Then follow up mo ulit after 2 days. Every 2 days, kailangan mong i-follow up sila. Okay? So, yun ang 5 step kung paano magiging success. Number 1, prospecting. Number 2, inviting. Number 3, presenting. Number 4, closing. And number 5, follow up. Alright? So, yun. Tandaan nyo ang 5 step kung paano maging successful sa ating negosyo. For now, this is Boy De Leon. Bye-bye!